ang ating napuna dito sa mga insertions na ito, una, itong si Congressman Sandro Marcos ay congressman sa Ilocos Norte or Mhm. sa parting Luzon. Oo. Pero kapuna-puna mga kapartner, base dito sa nilabas na mga listahan ni Congressman Saldico, ano ang ginagawa niya dyan sa Davao Region, Mhm. mga kapartner. At kung nung nabasa ko ito lahat, na tiningnan natin mga kapartner, mula Luzon, Visayas at Mindanao ang sakop ng insertions na ginawa nitong si Congressman Sandro Marcos ayon dito kay Congressman Saldico. At ito mga kapartner, para bagang tila ay hindi nila kayang basta na lang pasinungalingan, natutuo ito sapagkat mismong si Saldico ang naghamon nito na tingnan ninyo sa GAA dahil nasa public naman yan. So siguro, mga kapartner, marami na ang mga sumilip ngayon, no? Tiningnan na ito kung totoo nga ba ito. At malamang sa malamang mga kapartner, totoo nga ito, no? At yun nga yung ating ipinagtataka dito dahil hindi naman ito si Congressman Sandro Marcos, hindi naman siya party-list congressman na pag sinabi mo kasing party-list congressman mga kapartner, strike anywhere. Kumbaga, parang national din siya, parang senador din yung kanyang ano, no? Yung Mhm. kanyang scope, buong Pilipinas. Correct, oo. Samantalang kung ikaw ay isa ka lang sa district representative like kalimbawa Ilocos region Mhm. or isa ka sa Norte, yeah. represent isa kang congressman sa isang distrito. Mm. Hindi ko alam kung ano bang distrito ni Marcos, first district ba ng Ilocos, First no? district, first. Yan, first district ng Ilocos. So, bakit nakarating ka? Bakit may mga insertions ka doon sa Davao, Cotabato ba yun? Basta napakarami mga kapartner eh. Mm. Bakit mayroon ka sa iba't ibang mga lugar sa buong Pilipinas? Aba, meron Ano ba? ang... Oo mga partner, nabasa ko na kasi ito kanina eh. Sa ating vlog. Tinignan ko, sabi ko, paano nangyari ito? So siguro mga kapartner, ganito na lang. Ako'y sinasapantaha ko lang naman at ina-analyze ko lang. Despite na wala siyang kapangyarihan doon sa iba't ibang mga distrito, pero nagkaroon siya ng mga insertions doon sa iba't ibang mga distrito. Nasaan? Ito yung mga tanong ko partner eh. Nasaan? Sino ang mga congressman doon? Bakit pumayag sila na parang sinapawan sila ni Congressman Sandro. Sandro Marcos, mga kapartner? Yun muna ang part 1 ko. Okay, may round 2 pa tayo. Unahan mo muna pa, Brother Dan. Well, gusto kong marinig ang maging pahayag ni dating Pangulong Bongbong Marcos dito sa naturang mga insertion o allegation na inilabas ni a former congressman na Saldico. Unang-una, kaya sinasabi kong gusto kong marinig ang comment ng Pangulo, again, kasama dyan na naman, papasok na naman ako sa pinirmahan mo. Hindi Mhm. mo ba nabasa yung mga insertion ng anak mo? Mhm. O sasabihin mo naman ba ng Pangulo na wala akong alam dyan eh. Binandi obra na naman nila eh. Ibig sabihin kasama yung anak mo na nagmani obra. Aha. Diyan po sa mga insertion. Tama yung sabi ni Partner BMR. At may nabasa ako dito, meron pang ako babasa lang ako dito partner at yung hindi yung insert po ito ni Congressman Sandro Marcos. Ay hindi lamang diyan sa mga ilan-ilan lang to pero babasahin ko na. Unahin natin yung construction competition, yung multipurpose building dyan sa Barangay 2 San Agustin, Sarat, Ilocos. Okay, Ilocos siya, wala problema. Mhm. Construction of multipurpose building dyan sa Rural Health, Barangay 5 San Vicente, Sarat na naman, Ilocos May Norte. mga presyo ba yan? May May mga presyo. oh. Yung construction dyan sa Barangay 2 San Agustin ay 300 million to. Ano? Oo, Ba? 3 million. 0 eh, oo. Tapos 3 dito million, naman 3 ay million. umabot ng 20 million Mhm. sa Partner, construction of 3 million multipurpose partner, 3 building, million. ano? Partner, 3 Oo. million. 3 million, 3 million. Oo. Ito, Oo, 3 nandito million. nga, oo. Oo. Tapos construction of new municipality hall and legislative hall, Barangay 2 sa Nicolas Bentar, Ilocos Norte, 10 million ang halaga. Yun, Ngayon, kung tayo sa construction of multipurpose building o yung PMFC building o PNP Pro 1 Ilocos Norte, 15 million naman ang kanyang budget. Mhm. Yung President Diosdado P. Macapagal Highway, yung ito ho, ay umaabot ng 100 million. Yung Olongapo Bogalon Road,
same din ang presyo, 100 million din. Mabinay Ayungan Road, ay umaabot din ho ng 100 million. Yung Loop Lunak, along Abra Cervantes Road, ito, parte na ho ng Ilocos Sur ito. Oo. Meron din pa sa Ilocos Sur, umabot ng 20 million. Don Mariano Marcos, Ilocos ito at sa Abra Kalinga Road, umabot ng 30 million. Bangkag, Abra, Ilocos Road, 20 million. Sadig, umabot ho ng 20 million again. Tuday, Abra, Cervantes Road, 10 million. Municipality of Rizal, Nueva Ecija, dito ako, tama ka, ito yung sasabi ho ni BMR. Partner BMR. Bakit? Oo. Hindi niya naman sakop hindi naman niya sakop itong Municipality of Rizal ng Nueva Ecija. Bakit nagkaroon siya ng 150 million na tumataginting? Dagdagan pa natin, construction of riverbank protection along Maasim River, Barangay Sapang Putik, Phase 2. Sapang Putik, San Isidro, Bulacan. Ay halaga hong 30 million. Construction of flood control structure along Barangay Santa Cruz, Baco Oriental, Mindoro, na tumataginting po na 150 million. Ito yung question dito Ayan. Hindi ba nabasa ng atin pong napakabuting Pangulo itong mga to na ang hawak po na lugar ng isang kongresista ay first district po ng Ilocos Norte. Yung. Pero nagpa-insert po siya ng mga milyones na perang ito na nagpatrabaho siya. Sana makita natin doon through the dito sa parte ng Nueva Ecija, dito sa parte hong riverbank ho ng Bulacan, through the effort of Congressman Sandro Marcos. Ang pangit naman ang tignan, ang pangit ng tignan, mga kababayan, na nasa Bulacan ka, nagpa-insert ng pera, nagpagawa doon, tapos makikita mo doon through the effort of Congressman Sandro Marcos. Alam nyo, partner, ito dagdag ko lang ho ito. Okay. Napansin ko, mga kababayan, ito pong year 2024 and 2025, may tuturing ko pong ghost year. Happy ghost year po, Bakit? Bukod po sa mga ghost na mga droga, na walang nahuhuli pong mga drug lord, ghost drug lord, ngayon napunta ho tayo sa mga ghost project. Ito, ewan ko kung kamusta naman itong insertion ito, mga ghost na ito. Well, again, ito yung inaabangan ko. Aabangan po natin sa kung iimbestigahan ni Pinky, ni Senator Ping Lacson sa darating po na Blue Ribbon Committee. Grabe naman tawag mo. Grabe naman tawag mo kay Ping Lacson. Okay. Okay, partner BMR. Nadulas lang. Ayun nga, Nadulas. Itong kapansin-pansin pang partner, dagdagan lang natin yung binasa kanina ni partner Dan. Ayun yung yung Mabinay Ayungon Road. At itong ang address nito ay Ayungon Negros Oriental. Layo-layo na nito, partner, Visayas na ito. Ito pang isa, Oriental Mindoro. At kung titingnan mo, mga partner, lahat itong pinost or in-upload ni Saldico hanggang Davao, ano ba ito? Basta mayroon akong nabasa something Davao, basta parting Mindanao, mga partner. So sakop po niya Luzon, Visayas at Mindanao. So no wonder, mga kapartner, siguro ito ay ano ko lang naman, siguro opinion ko lang ito, Nagtataka ka. Analysis. Analysis in opinion ko lang ito. Siguro kayang gawin or kaya siguro despite na siya ay isang district congressman lang sa Ilocos Norte, kaya niya itong gawin dahil nga ang kanyang ama ay isang presidente. So siguro lang naman, hindi ko naman sinasabing ito'y totoo. Siguro baka respeto sa kanya ng mga iba't ibang mga distrito. Kung mga anak ito ng presidente, dito makisakay na lang. Sige, sir. Apo Congressman Sandro Marcos. Bahala ka na dito, ikaw nang bahala maglagay dito ng ng ikakaganda ng aming lugar, mga kapartner, At sa Bulacan, sa Oriental, sa Mindoro, at saka sa Negros, at saka sa Mindanao, bahala ka na dito, Pero ang isa pa sa matinding tanong dito, mga kapartner,
gaano karami dito sa worth 50 billion from 2023 up to ngayon 2025 ang ghost projects dito at ilan dito yung mga hindi maayos at mga defektibo at hindi pa tapos mga kapartner. Ay, depende yan sa pagsisiyasat ng DPWH kung lahat ng itong mga nabanggit ni dating Congressman Saldico na di umano'y isa sa mga naging insertion ni Congressman Sandro Marcos, kung sisiyasatin lahat yan, yung mga binasa kanina ni Brother Dan o ni Partner Dan, kung maayos ba yung mga pagkakagawa nito, no, mga partner. Kung sa pagsisiyasat ng DPWH, kung hindi naman, doon lalabas yung katanungan mo, partner BIMR, na maaaring halos lahat o kaya ilan sa mga ito, mga ghost project o depektibong mga proyekto. Di ba? Partner Dan, meron ka ba dagdag? Yes, partner. Ang tanong dito, susukan ko lang yung sinabi mo, no? Ang sabi mo, iimbestigahan ng Department of Public Works and Highways at ng ICI. Ang tanong, kung iimbestigahan. Ayun, nadali. Diba? Oh. Ang punto de vista nito, mga kabayan, kung iimbestigahan ng Department of Public Works o itong ICI, ito hong mga siniwala to dahil dokumentado ito eh. Kaya lang, ang sinasabi nila, tandaan natin, kinakailangan umuwi muna etong si Saldico at panumpaan niya. Hindi ba pwedeng kalkalin natin ito dahil lahat naman sila ay meron po mga dokumento Correct. na dyan sa General Appropriation Act at silipin po natin kung totoo nga po itong masisilip po naman ito kung totoo hindi eh. Parte, masisilip natin ito eh. Correct. Oh. Dahil pinirmahan ito ni Bongbong Marcos eh. So kapag totoo ito, nagkatugma, ngayon, hindi wala bang yung kusang loob na para sa bayan na teka, imbestiga tayo na imbestiga sa mga insertion, may mga nagre-resign na lang. May ganun ba? Oo, di ba? Yung ibig sabihin, yung kusa lang, yung kusa na, etong si Vince Dizon, etong mga nasa ICI, na, imbestiga natin, Sandro. Totoo nga pala sinasabi, O, di ba? Although, hindi natin kinakailangan to, hindi na natin kinakailangan si Saldico. Kasi may insertion eh. Tingnan yung insertion na sinasabi niya na 100 billion. Wala si Saldico, pero inamin nila na nagkaroon ng insertion. Hindi na kinailangan si Saldico na umuwi pa. Doon sa sinabi ho ni Saldico na meron po silang pina-insert si Pangulong Bongbong Marcos na 100 billion pesos. Kinailangan pa bang umuwi itong si Saldico para ho kasuhan, imbestigahan yung mga nabanggit at sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, well, nagamit lang ang pangalan ko. Ngayon, same na naman, naglabas na naman ng ebidensya. Ito pong si former Congressman Saldico. Ang nilabas po niya ngayong ebidensya, yung mismong anak ko, the presidential son, na congressman ng 1st District ng Ilocos Norte, na meron po siyang insertion. Ngayon palabas sila, hindi magiging makatotohanan yan. Kasi hindi niya pinanumpaan. Pero, again, uulitin ko ho, mga kabayan, kahit lang ho sa moto proprio, kusang loob na lang. Silipin nyo lang po yung General Appropriation Act. Tingnan nyo kung totoo po sinabi ni Saldico. Kung nagtutugma itong nilabas niyang ito at saka doon kay Sandro Marcos, tapos na po mga kabayan ng boxing. Anong tanong dito ng taong bayan? Ano po ang magiging komento ngayon nito hong si Sandro Marcos at ang kanyang ama? Wala pa. Maghihintay pa tayo, mga partner. Okay na kayo. Okay na ba kayo dyan, mga partner? Dito. Kunti na lang, partner. Okay, sige. Nabanggit na lang din ni partner Dan yung in aid of motu proprio. Actually, dyan po inumpisahan ang pagkakaalam ko. Dyan inumpisahan ni Senator Marcolita ito pong pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Hearing Committee nang siya ay chairman pa. In aid of motu proprio kasi nga napakalaki po ng iskandalo na ito na isinawalat mismo ni Pangulong Marcos. So talagang kung wala po dito nagkusa in aid of motu proprio, tayo, para bang wala na lang tayong pakialam. Talagang pabayaan na lang talaga natin ang ating kapalaran sa kalikasan na lang. Na alam naman po natin ang kalikasan, hindi po pumapayag yan kung mayroon po tayong masama na ginagawa. At ang resulta nito, mga kapartner, sa masamang ginagawa natin, nangyari dyan sa Cebu. Dahil hindi na po kinaya
ng kalikasan na hindi po ibulgar itong mga pangyayari na ito, mga kapartner. Kaya Mhm. dahil diyan, no? Dahil diyan, napakaganda nung mayroon talaga dito nagkakaroon ng motopropyo, lalo na itong ating mga mambabatas. Ang problema parang kabaliktaran yata, mga kapartner, ano ho? Kasi parang instead na motopropyo para alamin kung sino talaga yung mga may kagagawan or may salarin dito sa pangyayari ng nakawan or korupsyon sa ating mga projects sa gobyerno, tila baga baliktad yata ang motopropyo nila, mga partner. Parang motopropyo yata sila para manahimik tungkol dito sa issue na ito, mga kapartner. Ewan ko lang kung totoo yan, partner.